Sa pambungad na eksena, isang lalaking nagngangalang Terencio ang nagmamadaling pumasok sa isang paliparan sa Brazil. Halatang nagpapanik siya at nagmamadali. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na siya ay mawawalan ng isang flight, ngunit ang katotohanan ay higit pa dito. Humihingi siya sa help desk ng anumang tiket sa kanluran, ngunit nalaman niyang ang pinakamalapit ay makalipas ang 2 oras. Gayunpaman, binili niya ang tiket para lamang makatawid sa terminal. Sa parehong airport, isang sikat na influencer, si Ines, ay nakikipag-video chat sa isang kaibigan sa New York nang bigla siyang nabulunan at nawala ng malay. Nag-aalala si Ines, lalo na't wala siyang magawa para tulungan ang kaibigan niya. Sa labas, nakikita ng mga taong nanonood ng TV na ang mga TV reporter at show host ay nahimatay sa harap ng kamera. Hindi lang iyon, kundi buong kalye ay nakahandusay ang mga tao sa lupa na walang malay. Iniisip ng mga manonood na ito ay isang uri ng biro, maliban kay Terencio, na nakakaalam kung ano ang nangyayari. Oras na para kumilos siya at nagmamadaling pumunta sa terminal. Kapag ang isang gwardiya ay naabala, inagaw ni Terencio ang kanyang baril at hiniling sa lahat na umalis sa kanyang daraanan. Nagmamadali siyang pumunta sa isang flight na malapit nang lumipad patungong Moscow sa loob ng ilang minuto. Ilang pasahero lang ang nakasakay sa flight nang makapasok siya sa loob at lahat ay nakatutok sa baril. Nawawala ang piloto at ang kasama nitong piloto na si Matthew ay ayaw tumulong sa terorista. Habang nakikipaglaban sila para sa baril, isang bala ang tumama sa palad ni Matthew at nasugatan siya. Sa labas, ang mga pasahero ay nataranta at ang flight attendant, si Gabriel, ay sinusubukang panatilihing kalmado sila. Si Terencio ay lumabas sa looban, nagtatanong kung may piloto na nakasakay. Bumangon ang isang babaeng nagngangalang Sylvie, bagamat isa lamang siyang retiradong piloto ng helicopter. Sa utos ni Terencio, siya at si Matthew ay umalis kasama ang lahat ng iba pang mga pasahero. Nasira ang mga avionics dahil sa bala at bilang resulta, walang sinuman mula sa eroplano ang maaaring makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Kapag airborne na ang eroplano, sinubukan ni Sylvie at Matthew ang kanilang makakaya na mga tuwiran kay Terencio, ngunit ang lalaki ay nananatiling matigas. Sinabi niya na siya ay isang opisyal na nakatalaga sa NATO at may alam siya na hindi nila alam. Nang mahikayat, ipinahayag niya na ang mga sinag ng araw ay nakakamatay. Sa mga sumunod na araw, ang pagsikat ng araw ay papatayin ang lahat, maging ang mga nananatili sa loob ng bahay. Nagsimula na ito sa mga silangang bansa tulad ng Japan at Korea, at ang eroplano ang susunod na target kung maabutan sila ng pagsikat ng araw. Si Matthew at Sylvie ay hindi naniniwala sa kanya at nagteorya na siya ay may sakit sa pag-iisip. Kinikilala din ni Terencio na maaaring siya ay tila isang baliw, ngunit inaangkin na siya ay hindi. Ang kamay ni Matthew ay dumudugo ng husto na maaaring magdulot ng problema sa katagalan. Ang isa sa mga pasahero na nagngangalang Laura ay isang home health nurse para sa isang matandang may demensya. Siya lamang ang medikal na profesional na nakasakay, kaya responsibilidad niyang tulungan ang piloto. Wala silang sewing kit para isara ang sugat, kaya gumamit sila ng mainit na kutsilyo. Napasigaw si Matthew sa sakit at lalo pang nataranta ang mga pasahero. Alam ni Matthew na kapag nagsimula silang magprotesta, malalagay sa panganib ang buhay ng lahat. Kaya naman, sinabi niya sa kanila na sila ay makakarating sa ibang lokasyon ayon sa nais ni Terencio bago magpatuloy sa kanilang daan patungo sa orihinal na destinasyon. Umaasa si Matthew na darating ang mga fighter jet upang iligtas sila dahil sila ay dinala ng nakatutok ang baril. Pero for some reason, pakiramdam ni Sylvie ay nag-iisa sila. Isang pasahero na nagngangalang Ayaz ang nakarinig sa kanila na nag-uusap tungkol sa araw at naghinala na nagsisinungaling sa kanila ang piloto. Biglang umubo ang isang Arabong pasahero at nawala ng malay. Nagpanggap si Ayaz na tinutulungan siya at pagkatapos ay inagaw ang baril ni Terencio sa proseso. Nalock si Terencio sa loob ng palikuran sa utos ni Ayaz at hiniling kay Matthew na sabihin ang totoo. Ibinunyag ng piloto na sila ay maglalanding sa Iceland dahil gusto ni Terencio na pumunta sa isang lugar sa kanluran. Doon,
Hulihin ng mga pulis ang terorista at ang iba ay pakakawalan. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa araw at kung paano iniisip ni Terencio na papatayin nito ang mga tao. Nagpapadala ito sa mga pasahero sa siklab ng galit. Nagsisimula silang maalala ang mga kakaibang bagay na nangyari bago sila sumakay sa flight at nag-aalala tungkol sa kanilang mga pamilya. Pinakalma ni Matthew ang lahat at inaako ang responsibilidad na iligtas silang lahat bilang kapitan. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan niyang lumapag sa isang paliparan sa Iceland, ngunit walang signal mula sa kontrol ng trapiko. Nang makita nila ang lupa sa malapitan, napansin nilang maraming eroplano ang nagkabanggaan at ang mga tao ay tumatakbo sa paligid. Sa wakas ay nairehistro nila na si Terencio ay nagsasabi ng totoo, ngunit dahil ang runway ay naharang, hindi sila makakarating. Ang eroplano ay mayroon lamang sapat na gasolina upang lumipad ng kaunti pa kanluran patungong Scotland. Kaya naman, nagpasya ang kapitan na gawin ito at umaasa para sa pinakamahusay. Inilabas niya si Terencio sa banyo para sabihin ng lalaki sa lahat kung ano ang nangyayari. Inihayag niya na nalaman niya ang tungkol sa araw sa pamamagitan ng pag-eavesdrop sa pag-uusap ng kanyang mga nakatatanda. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari o kung ito ay hihinto sa lalong madaling panahon. Ang alam niya ay kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang lumipad palayo sa pagsikat ng araw. Samantala, nasa sahig pa rin ang lalaking Arabo na nahimatay kanina. Nahihirapan siyang huminga at malapit na siyang ma-cardiac arrest. Sa kanyang mga huling hininga, sinabi niyang nakalunok siya ng mga brilyante. Sinisikap ng nurse na si Laura na hilahin ang mga brilyante mula sa kanyang puwet. Ibig kong sabihin na iligtas siya, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay nawalan ng kabuluhan. Kasabay nito, dumaan sila sa isang emergency landing sa Scotland, kung saan pinahinto ni Matthew ang eroplano ng ilang segundo mula sa pagtama sa isang pader. Lumabas sila at nagsimulang tumunog ang kanilang mga telepono ng mga notification mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang internet ay puno ng mga balita tungkol sa nakamamatay na sikat ng araw. Ang kalahati ng mundo ay namatay at ang kalahati ay naghihintay para sa kanilang kamatayan. Walang laman ang paliparan dahil lahat ng may pagkakataong tumakas ay tumakas, at ang iba ay nagtatago sa mga madilim na lugar, umaasa na mapoprotektahan sila. Gayunpaman, iminumungkahi ng balita na ang mga tao ay namamatay kahit sa loob ng mga bunker. Bigla silang nilapitan ng 3 RAF servicemen na humihingi ng tulong. Mayroon lamang silang 45 minutes bago sumikat ang araw, kaya nagpasya silang mangolekta ng mahahalagang supply at lumipad pa kanluran. Isa sa mga pasahero ay isang aircraft engineer, si Jacob. Gusto niyang balikan ang kanyang buntis na asawa para iligtas ito, ngunit para sa pangkalahatang kaligtasan ng mga pasahero, hinihiling siyang umatras. Pagkatapos mangolekta ng mga supply at mapuno ang tangke ng eroplano, lumipad muli sila. Ang isa sa mga servicemen ay isang piloto at nagmumungkahi na lumipad sila palayo sa Ecuador upang maiwasan ang paglubog ng araw sa kanila ng mas mabilis. Ang kanilang susunod na hinto ay ang Canada, kung saan sila ay muling magpapagatong sa eroplano at ayusin ang radyo. Makalipas ang ilang sandali, naayos na ang internet at nagsimulang tumunog ang lahat ng kanilang mga telepono. Natanggap nila ang mga huling mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na sa Brussels. Pagkatapos, nakahanap ang isang lalaki ng isang artikulo na nagsasabing ang sanhi ng sakuna ay ang polarity ng araw. Ang isa pang pasahero na nagngangalang Horst ay isang dalubhasa sa klima at alam kung ano ang ibig sabihin ng polarity ng araw. Ipinaliwanag niya na bawat 11 years, bumabaliktad ang magnetic field ng araw, ngunit walang nakakaalam kung bakit. Wala itong makabuluhang epekto sa mundo, kaya hindi gaanon ang pananaliksik ang ginawa. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang dekada, ang intensity ng pagbaliktad ay humihina. Dahil dito, iniisip ni Horst na naging mas malakas ang pagbaliktad sa kabilang direksyon. Kung totoo ang sinasabi niya, ang Earth ay sinasabog ng gamma rays kahit saan bumagsak ang araw, kaya naman ang mga tao ay namamatay kaagad. Wala silang paraan upang patunayan ang teorya dahil ang mga siyentipiko na naglathala ng artikulo ay malamang napatay na rin. Sa sandaling iyon,
Nalaman ni Ayaz ang isang ulat ng balita na nagsasabing ang mga servicemen ng RAF na kanilang kinuha ay talagang mga terorista mula sa Afghanistan. Inaresto sila at ibinabalik sa kanilang bansa sa paliparan. Sa labas, nakipagtalo ang isa sa kanila at itinulak ang matandang may demensya. Nagiging sanhi ito ng kanyang kamatayan at nakuha ng terorista ang hindi pag-apruba ng pasahero. Ang pagiging isang terorista ay cool, ngunit itulak ang mga matatanda. Sinabi ni Sylvie kay Matthew ang tungkol sa ulat ng balita at nagpasya ang dalawa na abandonahin ang mga terorista pagdating nila sa Canada. Makalipas ang ilang minuto, lumapag sila at may 2 oras bago sumikat ang araw. Maraming biktima ng sikat ng araw ang nakatambay sa lungsod. Hinihiling sa mga terorista na maghanap ng mga mag-aayos ng mga piyesa ng radyo sa pinakamalapit na tindahan. Sumang-ayon sila, ngunit pinilit na isama sina Gabriel at Jacob. Ang problema ay alam ni Jacob ang tungkol sa plano, ngunit hindi si Gabriel. Kaya naman, nang sila ay nasa tindahan at ikinulong ni Jacob ang mga terorista sa isang silid, tumanggi si Gabriel na sumama sa kanya. Hindi nagaksaya ng oras si Jacob na kumbinsihin siya. Sa huli, nakarating siya sa paliparan habang sinusundan ng mga terorista, ngunit naiwan si Gabriel pabalik sa lungsod. Aalis ang eroplano nang wala siya. Sinundan ito ng mga terorista at nagawang tamaan ng bala ang isang bintana. Sa kabutihang palad para sa mga pasahero, ito ay lumilikha lamang ng isang crack, kaya kung sila ay nagpapanatili ng isang antas ng altitude, hindi ito masira. Nasa flight din ang isang batang may sakit na terminal na nagngangalang Dominic. Sinubukan ni Ayaz na makipag-chat sa kanya, ngunit hiniling ng kanyang overprotective na ina na si Zara na umalis ang lalaki. Bigla silang nakatanggap ng signal ng radyo mula sa isang tao sa Hawaii. Ang pag-uusap ay naputol, ngunit ipinapalagay nila na ang ilang mga nakaligtas ay nananatili sa isang bunker sa ilalim ng dagat, kaya naman sila ay nabubuhay. Nais ni Matthew na umalis papuntang Hawaii sa lalong madaling panahon, ngunit iniisip ni Sylvie na ang pagpunta doon dahil sa isang hindi malinaw na mensahe ay magiging hangal. Samantala, galit na galit si Terencio na nagawa ng kapitan ang lahat ng desisyon. Siya ay tumututol, at lahat ay nagkasundo na sila ay bumoto upang gumawa ng desisyon mula ngayon. Sa sandaling magsimulang huminahon ang mga bagay, maraming mga alarma ang tumunog ng sabay-sabay na nagpapahiwatig ng isang malfunction ng sasakyang panghimpapawid. Sa pagsusuri sa mga problema, nalaman ni Matthew na ang isa sa mga teroristang sumusunod sa eroplano kanina ay nakakabit sa landing gear. Kung mananatili siya doon, hindi sila makakarating. Kaya naman, nagpasya si Matthew na lumipad ng mataas hanggat maaari upang ang temperatura at kakulangan ng oxygen ay magpapababa sa kanya. Gayunpaman, nabigo siyang isaalang-alang ang basag na bintana. Dahil sa pagkakaiba ng presyon, nasira ito, na nagiging sanhi ng kaguluhan sa loob ng eroplano. Ang mga bagay ay lumilipad sa kalangitan habang ang mga pasahero ay naghahanda para sa epekto. Mabilis na dinala ni Matthew ang eroplano sa mas mababang altitude at gumamit si Jacob ng kahoy na tabla upang isara ang bintana ng ilang sandali. Umalma ang lahat, ngunit nahihirapang huminga si Dominic dahil lumipad ang kanyang respiratory tube. Nag-isip ng plano si Ayaz at ginamit niya ang oxygen pipe para gumawa ng respiratory tube. Nagpapasalamat at nahihiya si Zara na masama ang tingin niya kay Ayaz kanina. Sinabi ng kapitan sa lahat na hindi na opsyon ang Hawaii dahil hindi sila makakarating doon sa tamang oras sa ganitong altitude. Ang pinakamabisang opsyon ay ang makarating sa Attu, isang isla sa Alaska. Bukod dito, hindi naalis ng kaguluhan ang nakabitin na terorista. Magiging Superman ang taong ito kung hindi siya, alam mo, isang terorista. Sina Ayaz, Jacob, at Terencio ay pumunta sa undercarriage at gumawa ng butas sa sahig ng eroplano upang makita siya. Ginagamit ni Terencio ang kanyang baril para tumuro sa dilim, ngunit hinila ito ng kriminal at muntik na siyang patayin. Sa kabutihang palad, dumating si Ayaz upang iligtas at binaril ang terorista. Naging bayani siya ng ilang minuto bago malaman ng mga pasahero na siya ang dahilan ng pagkamatay ng Arabong pasahero. Inilibing nila ang kanyang katawan pabalik sa Canada,
kung saan nakita ng isang lalaki si Ayaz na hiniwa ang tiyan. Inamin ni Ayaz na siya ay isang con artist na nagpupuslit ng mga diamante mula Brussels hanggang Moscow. Ang mga brilyante ay nasa loob ng katawan ng Arabo sa kanyang pagsang-ayon, ngunit siya ay namatay dahil hindi niya sinunod ang nakakatakot na mga tagubilin. Nang marinig ang pag-amin, ilang pasahero ang nagprotesta na dapat iwanan si Ayaz tulad ng mga terorista, ngunit ang kabuuang boto ay pumapabor kay Ayaz. Dahil dito, nakaposa siya sa avionics bay. Sa sumunod na eksena, dumaong sila sa Alaska at muling pinunan ang tangke bago lumipad. Kapag naka-airborne na, may natuklasan ang climatologist na si Horst na kakaiba. Ang mga prutas na pinulot nila sa Canada ay parang walang lasa. Sa palagay niya, ito ay dahil ang gamma rays ay napakatindi kaya ni-remodel nito ang atomic structure ng pagkain. Ang pinaka-nababahala na bahagi ay na binabawasan nito ang nutritional value ng pagkain. Kung magpapatuloy ito, mamamatay sila sa gutom sa loob ng ilang linggo. Ang agham sa pelikulang ito ay wala sa kontrol kalokohan. Kinikilala ni Matthew ang panganib, ngunit sinasabing ang kanilang pangunahing alalahanin ay dapat na tumakas mula sa araw. Nagsimula na siyang mawalan ng kontrol sa sarili nitong mga nakaraang oras. Hiniling sa kanya ni Sylvie na magpahinga, ngunit sinigawan siya nito na hindi katulad ng kanyang normal na sarili. Nagpasya ang mga pasahero na pilitin siyang magpahinga at dalhin sa labas ng cockpit. Bagamat naiinis, nangako si Matthew na matutulog siya sa mga susunod na oras. Pagkaraan ng ilang sandali, pumili sila ng isa pang signal sa radyo at marinig ang dalawang partido na nag-uusap, ngunit naririnig lang ng grupo ang kanilang sinasabi, Stara 17. Hindi nagtagal ay nalaman nilang ang taong nakikipag-usap sa telepono ay isang kosmonaut sa kalawakan. Laking gulat nila na ang isang taong tulad nito ay buhay, ngunit nangangahulugan din ito na nakikipag-usap siya sa control room na nasa Earth. Sa panibagong pag-asa para sa kaligtasan, nagpasya silang pumunta sa punong tanggapan ng NATO sa Brussels, kung saan nagsimula ang lahat. Sa bilis na ito, magkakaroon sila ng 4 na oras pagkatapos nilang mapunta sa Brussels hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya, maaari silang makahanap ng ilang impormasyon tungkol sa lihim na bunker sa punong tanggapan sa tulong ni Terencio. Sa labas, nakita ni Laura si Matthew na walang malay sa banyo. Nahawa na pala ang sugat sa kanyang palad at nagdulot ng pagkalason sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit siya ay kumilos sa paraang ginawa niya kanina. Upang malutas ang problema, kailangan nilang putulin ang nahawaang tissue. Sinabi ni Laura na maaari niyang gawin ang operasyon sa Brussels kung maabot nila ang isang ospital. Gayunpaman, kung wala si Matthew, hindi maaaring mapunta ni Sylvie ang eroplano ng mag-isa. Nagmamakaawa sa kanya ang mga pasahero dahil siya ang pinakamalapit na bagay sa isang piloto na mayroon sila, ngunit alam niyang helicopter lang ang kanyang maipapalapag. Ipinaunawa sa kanya ni Horst na kung hindi siya gagawa ng inisyatiba, lahat ay mamamatay. Kasunod nito, pinanood si Sylvie ng ilang video kung paano magpalapag ng eroplano. Gayunpaman, kapag kailangan niya talagang gawin ang trabaho, siya ay nagpanik. Isang agresibong turbulence ang tumama at lahat ay naghahanda para sa pinakamasama. Sa huli, dumaan sila sa isang nanginginig na landing, ngunit maliban doon, parehong ligtas ang eroplano at ang mga pasahero. Nagpalakpakan ang lahat para kay Sylvie at nasiyahan sa sandali ng tagumpay sa gitna ng sakuna. Hindi nag-aksaya ng maraming oras, hinati sila sa 3 grupo para gawin ang iba't ibang gawain. 2 lalaki ang nananatili sa paliparan upang mag-refill ng gasolina. Dinala ni Zara, Laura, at ng kanyang grupo si Matthew sa pinakamalapit na ospital, habang sina Terencio, Ayaz, at isang lalaking nagngangalang Rick ay pumunta sa punong tanggapan ng NATO. Sa ospital, nakakita sila ng maraming bangkay na nakaharang sa mga pasilyo. Sa hitsura nito, nalaman ng mga tao ang tungkol sa mga pagkamatay bago sumikat ang araw at sinusubukan nilang iligtas ang kanilang buhay. Inutusan ni Laura ang lahat na huwag pansinin ang kaguluhan at tumuon sa pagliligtas kay Matthew. Kasabay nito, pinupuno ni Zara ang kanyang mga bag ng gamot para sa kanyang anak at para sa iba pa. Samantala, sa punong tanggapan ng NATO,
ipinakita sa kanila ni Terencio ang conference room kung saan una niyang narinig ang tungkol sa sakuna. Hindi nila malalampasan ang lahat ng mga papeles sa oras na natitira nila, kaya nagpasya si Rick na tingnan kung may something ang surveillance footage. Habang wala siya, pinagtatawanan ni Terencio ang Turkish descent ni Ayaz at nag-away ang dalawa. Walang katulad ng rasismo sa katapusan ng mundo. Aksidenteng natamaan niya si Ayaz, dahilan para mawalan ito ng malay at dumugo ng husto. Sa ibang lugar, nakahanap si Rick ng recording ng mga opisyal na nag-uusap tungkol sa isang bunker sa ilalim ng dam sa Bulgaria. Stara 17 ang pangalan ng lugar, iyon din ang narinig nila sa radyo ilang oras ang nakalipas. Bago siya makabalik sa mga lalaki, si Terencio ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na umalis na si Ayaz. Nakita ni Rick ang katawan ni Ayaz na nakahiga na may dugo sa screen, ngunit masyadong natatakot na magsalita. Kalahating oras bago ang pagsikat ng araw, lahat ay sumakay sa eroplano. Si Matthew ay wala sa kanyang pinakamahusay na estado, ngunit mas mabuti ang pakiramdam pagkatapos ng operasyon. Sinabi ni Terencio sa lahat na pinalaya sila ni Ayaz, ngunit hindi na sila makapaghintay na bumalik siya. Mabigat man sa puso, pinaandar na nila ang engine, ngunit may isang sasakyan na huminto sa harap at lumabas si Ayaz. Sa sumunod na eksena, si Terencio ay nakaposa sa avionics bay. Sinabi ni Sylvie sa lahat na kung hindi gagana ang plano ng Bulgaria, hindi sila magkakaroon ng sapat na gasolina o oras para makarating sa ibang destinasyon. Kapag dumapa sila, dapat handa ang lahat dahil 20 minutes lang ang biyahe nila papunta sa kinalalagyan ng bunker. Nasa palikuran si Ayaz nang bigla siyang na-seizure. Ilang segundo lang ang itinagal nito at sa tingin niya ay dahil sa sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya. Gayunpaman, pinipigilan niyang sabihin sa iba. Pagdating niya sa labas, tatanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin kay Terencio. Dahil ayaw niyang hatulan siya ng kamatayan, pinayagan niya ang lalaki na sumama sa kanila sa bunker. Makalipas ang ilang sandali, dumaong sila sa isang paliparan ng Bulgaria at naghiwalay sa dalawang grupo na nakasakay sa dalawang magkaibang sasakyan. Si Sylvie ang nagmaneho sa unang kotse at nangunguna, habang si Ayaz ang nagmaneho sa pangalawa. Sa daan, muli siyang na-seizure na naging sanhi ng pagkabunggo nila. Ang unang kotse ay naidrive na sa malayo at ang grupo ay walang paraan upang makasabay sa maikling panahon. Sa isang intersection, si Sylvie ay lumiko sa kanan at nakarating sa isang kalahating bukas na gate. Sinubukan ng isang pasahero na hawakan ito at pinalipad dahil sa kuryente. Bukod dito, lumalabas na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagpindot sa isang pindutan para manatiling bukas ang gate. Upang tubusin ang kanyang sarili, nag-aalok si Terencio na hintayin ng iba, habang si Sylvie at ang grupo ay pumasok sa loob. Bago umalis, pinusasan siya ni Sylvie sa kinatatayuan para hindi niya sila ipagkanulo. Kinumpirma rin ito na makakalaya lang siya kapag dumating na ang kabilang grupo. Gayunpaman, si Ayaz at ang grupo ay lumiko sa kaliwa sa intersection at makarating sa isang katulad na gate mula sa kabilang panig ng dam. Ginagamit nila ang kanilang mga damit upang umakyat at lampas sa pasukan. Sa huli, lahat sila ay nakarating sa pasukan sa bunker, kahit na sila ay kumuha ng iba't ibang mga labasan. Ang mga pasahero ay sa wakas ay tinanggap ng mga sundalo na tinatanggap sila sa loob at pinaninindigan na sila ay ligtas dito. Naiwang mag-isa si Terencio, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Habang sumisikat ang araw, nakatayo siya sa harap nito at hinihiling na gawin nito ang lahat. Sa huli, siya rin ang napatay. Para malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa mga nakaligtas na pasahero, panoorin ang part 2. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.